Bettina POV. What's wrong with your pity tongue, Miss Torres? Si Shade dahil hindi siya makaget over sa nalaman niya sakin. I'm sorry, forgive me, because of my manners, Gar Algar na sabi niya sa akin. We warned you, lady, but you ignore it, si Chad. At ngumisi pa ang loko. Please, princess, forgive me what my manners in front of you, and don't do any danger to my father. Nagmamakaawa pa ring sabi niya, pero hindi ko pa rin siya pinapansin. Mabait ako sa mabait, pero kapag ako binastos, iba itong usapan. It because I have a big heart. Naaawa ako sa iyo, you're forgiven, but stay away from my husband, don't you dare touch him like you did in front of me, or else I will punish you by myself. Hindi ako magandang kalaban, alam mo yan, sabi ko sa kanya. Hindi ko naman siya tinatakot. I just warned her lang naman, para alam niya kung saan siya lulugar. Thank you, princess, sabi niya tapos patakbong umalis. Napapailing na lang ako, habang nakatingin sa balto niyang unti-unti nang lumiliit. Come here, wife, sabi naman ng asawa ko, kaya pumunta ako sa kanya. Hindi man lang nagsalita kahit ni isa kundi nanood lang. Bakit hindi ka nagsasalita kanina? Tanong ko sa kanya, habang siya naman ay hinagod niya ang likod ko, sabay hawak sa tiyan ko. Kasi alam kong kaya mo ang lintang yun, kita mo ang hitsura niya kanina. I want to laugh that time, but I control myself. Ang astig mo kanina, yung tipong mapapawaw na lang ako, sabi niya sa akin, sabay yakap ng mahigpit sa katawan ko. I love you, sabi ko sa kanya, habang yakap-yakap niya ako. I love you so much, wife. I love you until my breath end, sabi niya din sa akin, tapos hinalikan niya lang ako sa noo ko. Anderson POV. Binabalaan na nga siya, patuloy pa rin siyang nagsasalita ng mga bagay-bagay na di dapat sabihin. Bahala siya dyan, basta we warned her. Makaalis na nga dito sa malaiwan na babaeng ito. Puntahan ko lang ang mahal ko. Nasaan kaya siya, dito ko lang siya iniwan ah. Haze, mga babae talaga di alam ang isang salita. Heto siguro ang epekto ng pagkabura ng magandang alaala niya kasama ako. Palakad-lakad lang ako dahil hinahanap ko siya. Asan ka na ba, mahal ko? Nag-aalala na ako kung saan ka na napadpad. Pero nagdilim ang paningin ko, nang makita ko siya na may kausap na lalaki sa may lilam ng puno ng nyog. Kaya I walked faster to get her. At walang sabi-sabing hinablot ko ang kamay niya, palayo sa lalaking hindi pa nakaka5% sa kagwapuhan ko. Aray ko naman, Mr. Anderson, sabi niya dahil nasasaktan na siguro siya sa pagkakahawak ko ng wrist niya. Kaya binitawan ko na lang siya sabay tingin sa kalawakan. This feeling, I'm sorry, sabi ko na lang dahil hindi ko sinasadyang masaktan siya. Ano ba kasi problema mo, Mr. Anderson? Tanong niya sa akin, habang nakatingin sa akin ng pag-aalinlangan. Please remember who am I to you, mahal ko. Please, I can't take it anymore. If someone go near to you, who talk to you, who touch you the way I touch you, please, sabi ko sa kanya tapos sinuntok ang isang puno ng nyog. Hindi ko po kayo, hiyaw niya habang hindi niya natuloy ang sasabihin niya dapat sa akin, habang hinawakan pa ang ulo niya. What to do? Natatarantang sabi ko, dahil humihiyaw siya kaya walang sabi-sabing hinawakan siya, tapos niyakap ng mahigpit, hanggang nawala na siya ng malay, kaya binuhat ko siya para maipunta sa mas safe na lugar. What happened? Sabi ng pinsan niyang si Renz, habang tumatakbo papunta sa pwesto ko. I don't know, basta nagsisigaw lang siya, then bigla na lang siya nawala ng malay. Sabi ko sa kanya tapos nakita ko pa na tumatakbo si Rina, ang maldita niyang pinsan, papunta sa amin. Mr. Anderson, kapag may nangyaring hindi maganda sa pinsan ko pagsisihan mo, banta niya sa akin nung makalapit na sa amin. Get out here, ako na bahala, I'm a doctor, sabi naman ni Maya kaya medyo naginhawaan ang dalawang pinsan niya. Kaya chinek upan lang ni Maya ang kalagayan ni Zirlak. Sa palso, chinek ang tibok ng puso at iba pa. Heto ang maganda kung may kaibigan kang doktor. She's fine, I think some her memories are back. Sabi niya kaya napangiti pa ako, dahil good news yon, pero malungkot dahil baka wala ako doon. Tapos ngumingisi pa ang mga ganggang sa akin.
Na para bang ang saya-saya nila sa nalaman nila. Well, deep inside ang saya-saya ko. Pero naperil pa rin ang pag-aalala ko sa kanya. Lumapit naman si Dion sa akin. I told ya, everything will be fine, just believe in, tinuro niya ang langit. Sabi niya kaya ngumiti na lang ako, dahil totoo naman ang sinabi niya. Well, akala ng iba masama si Dion, is a big no. O to the M to the G, really pinsan. Si Chad and Zirlak are magkasintahan, is that totoo? Sabi ni Elia, ang oo naman ng pinsan ni Princess. Oo nga ang kulit mo, si Glidel. As in, well, I'm a fan of Sir Chad Wuho, ina talagang baliw na talaga siguro ang pinsan ni Princess, makasigaw wagas, sakit sa eardrums. Ayos as Sir Chad in the house, si Christian, inaisa pa itong lalaki na ta. Oh then hindi ka na fan ng D&B na niyan. Sabi naman ni Henry kay Christian na nakangisi pa. Ibang usapan na yan dude, kasi D&B couple matindi, walang makakalamang sa dalawang yun, sagot naman ni Christian kay Henry. Totoo naman ha. Both of you shut up. If you want couple like this, then get your girl, sigaw ni Boss Dion, buti nga sa inyo. Mga pakyalamero. Boss naman we're just happy from Chad, sabi ni Christian. Palusot, gusto mo na ata ako babe, o mahal mo na ako, kaya nagseselos ka, sigaw ko sa kanya dahil nakikipagtalo kay boss. Eh wala kang laban dyan. Oh baby are you jealous? Don't worry I'm still your baby. Anyway just knock to my room. You can ano anytime you want. Sigaw ko ulit sa kanya, well ganito kami magbangayan ng lalaking yan. Shut up, sabi niya na naman at nagtatawanan lang ang mga kasama namin. I love you too. Sigaw ko naman ulit sa kanya, tapos ayon binato niya ako ng bottle water na walang tubig. At sapol sa gwapo kong mukha. Balik sa reality nagseselos ako sa lalaking humawak sa mahal ko. Gusto kong manakit sa time na yun. Pero I control my temper, para di makagawa ng eskandalo sa harapan niya. Take care of her Chad, si Renz, habang nasa tabi niya si Maya. Don't hurt her again. Or else you will never go near to her again, si Rina. Yeah don't worry guys, but I can't promise if I can't hurt her again, because hurting each other is part of the relationship right, but I promise that I love her more than my life, I will cherish her, and about the past she did misunderstanding about what she saw that day. I know that you know what the real happened guys, mahabang pahayag ko sa kanila. Tapos tinapik nila ang balikat ko, at they just nodded and walk away. Habang iniwan na nila ako palabas, kaya binabantayan ko lang siya, at para sa paggising niya, ako ang una niyang makita. Bettina POV. Last day na namin dito sa San Rafael, dahil marami-rami na silang na-miss na trabaho. Kaya nagpasya kaming mamasyal na lang sa buong resort kasama sila. At syempre lahat ng mga kababaihan at binabae, ay sa amin sila nakatingin even boys. Oh my God, Anderson. Why so hot po? Ang hot ni kuya nakaputi. Akin ka na lang Anderson. Ang sexy ni ate girl. Akin ka na lang Miss Blue. Gagawin ko ang lahat. Mapasaakan ka lang Miss Lady Blue. Lilan lang ang mga hiyaw-hiyawan at bulong-bulungan, ng mga dinadaanan namin, well wala akong magagawa sa gwapo at hot ang mga kasama kong lalaki, at sexy hot ang mga babae. Wife, I want to hurt those people who's looking at you, si Dion yan dahil kanina pa nakasimangot, tsaka kanina pa niya talaga gustong-gusto manakit, habang ang mga mata niya ay nanlilisik, na nakatingin sa mga tumitingin sa akin. Hayaan mo lang sila, hanggang tingin lang naman sila, biro ko sa kanya dahil nakakatawa ang hitsura niya, na di may pinta at napalibutan siya ng black aura. I really don't want the way they looking at you. Si mukhang gusto kanilang kainin ng buhay sa mismong harapan ko, sabi na naman niya tapos nakakimkim na ang mga kamao niya. Everyone let's welcome Miss Glidel de los Reyes the owner of this resort and her friends, sabi ng manager siguro ng resort na ito. I forgot nag-prepare pala sila ng party para sa amin, dahil last day na namin dito sa vacation namin. Kaya natawa pa ako, nang iniisa-isa kaming tawagin. Para maglakad sa red carpet. Mr. Mrs. Gibson, sabi ng tagapagsalita, kaya pumanhik na kami sa harap.
May asawa na pala si Miss Beautiful, sayang naman. Gosh, may asawa na pala si Kuyang Pogi, pero in fairness bagay sila. Talaga naman, bagay na bagay sila, itsura palang patok na. Gossipong mga chismoso malamang may asawa na may Mr. and Mrs. Gibson ba na tinatawag kung hindi mag-asawa. Hay buhay, bahala na nga kayo dyan. Mr. and Mrs. Anderson, yung mukha ni Zirlak ang pula-pula. At si Chad naman ang confident pa ng peg. Mr. and Mrs. Zosair, wow, yung mukha ni Ate Glidel di may pinta, pero naglakad din rin naman. Mr. and Mrs. Garcia, mamatay na ata ako sa kakatawa sa mga hitsura nila. Teka, gawa na naman ata ni Dion ito. Binatukan ko nga. Ouch, what was that for? Sabi ni Dion na hinahaplos ang ulo niya. Alam ko na alam mo kung para saan yan, sabi ko sa kanya with death glare. At least effective, bulong niya, pero rinig ko naman, kaya di ko siya pinansin at tinuon sa mga makong. Mr. and Mrs. Ferrer, nahihiya pang hawakan ni Rina si Tristan, kaya ang ginawa ng makong hinawakan na lang siya sa may bewang, tsaka ginaya papunta sa upuan namin. Natatawa na lang ako kapag nakaupo na sila, nagbabangayan. Mr. and Mrs. Martinez, kaya ayun, sige lang mga makong, alam kung kayo ang may pukanan nito. Mr. and Mrs. De Vera, ang mukha ni Oliana halatang nagbablush. Mr. and Mrs. Lee, si Shade at Elia po yan. Mr. and Mrs. Lee, si Jade at Charis yan. Nakakaloka girl, what is the meaning of this? Sabi ni Oliana sa akin, habang nagkatikip sa kanyang mukha. Let's just enjoy the day. Huwag mo nang pansinin ang nangyayari sa paligid mo, bruha. Sabi ko na lang sa kanya dahil halatang na-shock pa. Sabi mo nga, sabi ni Oliana sa akin, pero nandun pa rin ang hindi makapaniwalang tingin, loko kasi ang asawa ko. Tignan mo ang ginawa mo, sabi ko kay Dion habang pinapanood niya na nagbabangayan ang nasa harapan namin. Sometimes tumatawa siya. Look wife, I just make this as their memorable moment in San Rafael, sabi niya at seryoso ang pagkakasabi niya, pero deep inside ay hindi ako makapaniwala na nangyayaring ganito sa resort, saan kaya siya nakipag-usap para maging ganito ang mangyayari sa amin ngayon. Bahala ka na nga dyan, nagugutom na ako. Pakainin mo na ako, sabi ko sa kanya, kaya tumayo siya para kumuha ng pagkain ko. Ganon din ang mga lalaki, dahil tinawag sila ng boss nila. Oh, hear it now wife, don't be mad, sabi niya sa akin, tapos umupo ulit sa side ko. Para tumahimik na siya, kumain na lang ako. Wow, not bad, masarap pala ang may mga shells na pagkain. Kaya kuha lang ako ng kuha. Princess Easy, awat sa akin ni Kuya Tristan. Rinig na rinig mo sa boses niya ang pag-aalala. Shut up Kuya Tristan, and eat anything you want, sabi ko na lang sa kanya. Feel na feel kung kumain ng mga ganito. Yummy. But princess, this is your first time to eat those kind of foods, baka sumakit ang tiyan mo niyan, sabi ulit ni Kuya Tristan sa akin. Sa masarap, malay ko ba na ganito kasarap ang pagkain na nasa harap ko ngayon, kaya mind your own business. Kumain ka na lang dyan, sarcastic na sagot ko, tapos kumuha sa plato ni Dion na hindi may pinta ang mukha. Princess, baka talaga magkasakit ang tiyan mo na sa ginagawa mo, sabi ni Chad. Isa pata, I mean lahat sila nakatingin sa akin. What are you staring at me? Sa masarap nga, di ba hubby? Now kumain kayo o kakain kayo, sabi ko sa kanila at tumingin sa asawa ko. Yeah, but listen to them wife. Sabi naman ng asawa ko, kaya tumingin ako sa kanya. Okay fine all of you won, sabi ko at uminom na lang ng tubig, tapos tumayo at nag-walk out, kainis sila sa gusto kong kumain ng ganong pagkain. Kukuha-kuha ng pagkain, ayaw naman pala nila akong pakainin, bahala sila dyan. Dion POV, hindi ko alam kung bakit ganyan ang asawa ko. Palagi siyang galit sa mundo, kaya lagi akong tahimik sa harapan niya. Baka matulog na naman ako sa ibang kwarto. Mahirap na. Pregnant problem, mood swing, sabi ni Maya habang tumingin sa akin na nakangisi, what was that? So means it's normal lang na always galit si cousin. Tanong naman ni Elia, with amaze sa kanyang mukha, di gumawa kayo ng baby para nose mo. Well oo, dahil ang mga buntis ang pinakamahirap unawain, mahirap suyuhin, isang salita mo lang na ayaw nila.
ay nagiging emotional na sila, at kapag gusto niya ang isang pagkain, at ayaw mong ibigay nasasaktan sila, kaya nag-walk out ang asawa mo insan, sabi naman ni Maya. Kaya pala ganun ang reaksyon niya kanina galit na naiiyak. Okay guys, continue eating, I gonna go first. May kailangan lang akong suyuhin, that shells, sabi ko sa kanila, tapos tumayo para hanapin ang Amazona kong asawa, baka umiiyak na naman yun. Yan kasi binuntis pero hindi pala alam kung ano ang effect sa asawa, sigaw ni Maya. That's why I glared at her, before I run to find my wife. I saw my wife sitting in the sand. Wife, I'm sorry. Inaalala ko lang ang magiging kalagayan mo, kapag nagpatuloy ka sa pagkain ng mga may shells, sabi ko sa kanya at umupo sa may likod niya sabay yakap. Gusto kong kumain ng ganun, bakit ayaw niyo? Tapos masarap siya, tinikman mo na ba? Emotional na sabi niya sa akin. Then come wife, stand up and let eat those foods for my babies, sabi ko na lang sa kanya dahil uuwi na kami mamaya. And she stand up tapos hinawakan niya ang aking kamay. Papunta doon sa mga lalaki.